Bago sa iba pang mga balita, update po muna tayo mga kabombos sa panig ho ng House Prosecution Panel. Kasama ho natin ang bagong talaga na spokesperson ng Prosecution Panel ng Kamara, si Representative Renico. Magandang araw ho sa inyo, Representative Renico, ma'am, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Magandang araw po, Genesis and Jai. Maraming salamat sa pag-imbita. Isa po ako sa mga spokespersons na nakatalaga. At gusto po nating mapa-explain, no, yung mga proseso sa mas marami pang tao. Yes, yan po tututok yung pong aming unang katanungan. Ano? Please share with us yung pong overview ng magiging trabaho po ninyo bilang spokesperson ng prosecution panel, Representative Coma. Sa bahagi ko, hindi naman po siya bago at iba sa mga ginagawa natin at gagawin. No, bahagi dito yung pag-explain sa marami, sa kabataan, sa mamamayan, yung mga proseso na involved sa constitutional process of impeachment, no, na accountability measure sa mga iilang mga matataas na opisyales ng Pilipinas. Pupunta tayo sa mga hindi lang mga interviews pero sa fora para ibigay, no, yung proseso na to at ano ba yung substance of the articles of impeachment, no, na ngayon nakasalang na sa Senado. May limitasyon na yung mga members ng prosecution panel na ibahagi ng sarili nila, no. So isa tayo sa mga iilan na ang gawain ay tuloy-tuloy na i-explain yung proseso. So, bale ilan po kayo, Representative Coma? Sa bahagi ngayon, hindi ako kasi yung best person na makapagsabi kung sino yung mga Opo, ilan opo. pa, no? Pero asahan natin sa mga susunod na araw, no, ay mas maraming detalye na pong maibibigay. Oh. Ito na po yung unang tanong ko ho sa inyo, no, bilang spokesperson ng panel. Ano pong reaction po ninyo or ng buong panel dito ho sa naunang pag-convene ng Senate bilang impeachment court? Well, we welcome the convening of the impeachment court, no. Bagamat meron tayong tinanaw at may mga rumors na magkakaroon ng Senate leadership change na posibleng makaapekto doon sa convening, no. Ang pananaw naman natin, hindi po dapat makaapekto yung kung anumang gulo sa liderato sa Senado sa proseso ng pananagutan. Sa punot dulo naman po nito, ang gusto nating mangyari, yung prosesong konstitusyonal hindi lang masimulan pero tuloy-tuloy siya hanggang makamit yung pagtatapos nito, na ayon sa ebidensya, hindi po sa boto o alignment sa politika. So ang sunod na step po, gaya po ng nabahagi kahapon, ay magkakaroon na po ng 10 araw para po na nakalaan para po kay VP Sara para respondihan yung articles of impeachment. Yung panawagan natin ay kagyat ng magbigay sagot siya sa matagal na, taon na, no, na tanong ng mamamayan. Mm. Okay. In-expect ho ninyo na ganito po kaikli yung pagdadaanan lamang ho nito before yung pag-convene ng Senate? Or kasi may mga pangamba ho noon na baka maantala ho muli with Senator Alan Peter Cayetano sitting as the Senate President. Pero so far, ilang araw lang naman po yung lumipas. Ma'am. Well, nakita kasi natin sa mga nagdaang mga araw yung arguments at paano ito mas malakas, mas matimbang, ah, kumpara nung 19th, no? Malakas na yung confidential and intelligence funds, sa in the amount of 612.5 million pesos na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung asaan. Pero dumagdag kasi at mabigat yung dumagdag, no? 6.7 billion pesos in inflow and outflow sa bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa na finlag ng AMLAC na covered or suspicious transactions. Pero sa SALN nila, no, or ni VP, ay may mga taon na wala raw laman or no cash deposits to report. So ang sa atin, may unexplained wealth, no, na mabigat at hindi pa hanggang ngayon nagbibigay ng konteksto para ipaliwanag sa mamamayan. No, that alongside yung tuloy-tuloy na
yung issue ng grave threats nagpalakas talaga sa kaso na maasahan natin may epekto sa paano gumalaw din yung senator judges or yung Senate din na irespeto talaga no yung words na forthwith sa Constitution. Okay. Bumujay with your follow-up kay Representative ko. And nakikita natin dito, representative, no, dito sa end ng mga senator judges na it's a numbers game talaga. So, sa end ng House Prosecution Panel, are you seeing any inch na mapupursue itong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Kasi sa kanyang defense team, medyo confident sila nga as per Attorney Michael Powa na the impeachment might not be pursued. Pero we don't know kasi baka may mga changes, no, depending sa evidences presented and even sa magiging sagot dito ni Vice President Duterte, Representative. Well, sa punot dulo, hindi pwedeng hindi i-pursue ang impeachment dahil nakalagay sa konstitusyon na kung may opisyales na mataas, no, nakalista lang naman kung sino yan na humaharap sa mga akusasyon na nilabag nila yung grounds na 5 lang yan, maaari pong dumulog ito sa complaint. No, at kung may sufficient merit na nahanap yung House of Representatives na may probable cause yun, iangat po yun sa Senate. At that point, wala na pong preno dapat yun. Dapat tuloy-tuloy yung paglilitis hanggang lahat ng ebidensyang napresenta at maaaring bulat-latin ay naisa-isa na. No? And ngayon, kung hindi magbibigay ng answer, for example, si VP Sara, yun siguro mapapadali pero hindi po pwedeng tumigil ang proseso. So sa bahagi natin no, may pagkilala nga tayo na may 24 lang ang senators. At the end of the day, you need 2/3 vote to convict. That's 16. Kung meron pong umabsent, kung meron pong mag-abstain, hindi po magbabago yung number, yung 16. No? So kunwari sabihin natin 3 nawala, mag-abstain for example, magiging 21 na lang ba yung base ng 2/3? Hindi po. No, 16 pa rin yung kailangan. So, ang sa atin, no, sa nakita nating pagbabago ng numero sa House of Representatives from the 19th Congress as 215 naging 257, baka makita natin yung ganitong pagbabago din ng numero sa Senate. No, ang kailangan po para mangyari yun, involved ang taong bayan, no? Involved sa proseso ng pananagutan, sa pagtuloy-tuloy na pag-explain ng proseso sa ating mga kaibigan, kapamilya, at ano yung what's at stake, no? Kung mapalagpas ito o kung anumang akto yung pwedeng gawin dito. And with you as spokesperson ng prosecution panel, can we expect a transparent prosecution during the trial, Representative? Ako sa marami pang mga spokesperson ay tuloy-tuloy namang paglalahad sa mamamayang Pilipino, sa publiko, no, yung mga susunod na hakbang dapat at yung mga prinsipyong dapat pinanghahawakan at syempre yung mga panawagan ng mamamayan, no, sa every step of the way gusto nating nirerespeto at ino-observe. So yun naman po yung transparency din na maaasahan natin sa sa bahagi ng prosecution panel, no, at paano umaasa tayo at hinihimok yung mas marami pang mga senators and mas maraming political actors na i-observe. And ano naman yung mga limitations na mga pwede ninyong i-disclose sa public sa ganitong trial? Kasi sa local courts, Representative, usually may mga hindi sila pinapayagang ma-disclose. Well, dahil lawyer din ako, may covered tayo ng sub judice rule, pero doon siya sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Mas limited ang senator judge, or rather, ang House Prosecution Panel dahil ang sub judice rule ay naka-incorporate din sa rules of the Senate in terms of the impeachment proceedings. So, may limitation sila sa madidiscuss in terms of strategy or even in terms of kung paano i-handle yung susunod na steps. Pero ang sa atin, no, tuloy-tuloy naman yung ating gawain para sa pag-explain ng proseso. And syempre, pagpapaabot sa mas marami, ano ba yung laman ng articles of impeachment? Ano ang kahalagahan na makita natin to hanggang dulo? Okay, thank you so much, Representative. Bombogen? Pero definitely, Representative ko, ma'am, lahat ng pwedeng discuss sa public, i-disclose natin. Kasi
Minsan may mga spokesperson na medyo nagagalit kapag ka medyo tinatanong mo ng mahaba-haba, no? Like yung mga natunghayan natin the past week, may mga galit-galitan. Sa part ng prosecution panel, I do hope na wala din pong mangyayaring ganito, ma'am. Well, ako hindi ako magagalit kung itatanong niyo ako. Tanong niyo lang ako. Ang gawain naman po natin ay sumagot ng mga tanong para po mawala yung confusion and even ma-address yung disinformation na kumakalat ngayon sa social media at iba't ibang mga espasyo when it comes to the impeachment. For example, no, hindi po politika yung ginagawa natin, hindi rin selective yung proseso ng pananagutan, ang kabataan in particular, no, ang panawagan pa rin lahat ng sangkot dapat managot mula at simula sa tuktok, no, whether that's President Bongbong Marcos, no, sa kanyang role sa flood controls, corruption, no, and more, or MVP Sara at ang papel niya, no, sa pagwaldas ng confidential and intelligence funds at iba pa. Lahat po yun ay kasama. Okay. Thank you so much for joining us, Attorney Representative Renico. Ingat po kayo, ma'am. Ingat po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Kabataan Representative Renico, mga kabombo, isa po sa mga tatayong spokesperson ng House Prosecution Panel. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.